Yan. Good morning po sa lahat. Sa video na to, gagawa naman po tayo ng haircut tutorial kung saan gugupitan po natin si Barangay Kagawad. Ayan. Kung gusto niyo pong matutunan ng clean cut, kung mayroon po kayong anak na estudyante, sundan niyo lang po ang video mula umpisa hanggang matapos. Start na po tayo. Ayan. Siyempre kailangan po natin ng suklay, gunting, clipper, tsaka labaha. Kailangan mo natin basahin yung buhok para mas madaling clipper. Saka medyo iayos natin ng konti para naka-align na yung gugupitin natin. Tulad po nito. Ayan. Yung mga interesado pong matuto magupit, panoorin nyo po ng maayos. Okay? Start na po tayo sa right side. Kapag start po, make sure po na dahan-dahan, lalo na kung hindi ka pa po biyasa masyado para hindi masira yung buhok ng client. Gaya nyo lang po yung ginagawa ko para matutunan nyo din po. Ganito lang po yung razor. Medyo paangat lang po yung paghagod niya para hindi ma-apektuhan yung dito sa taas. Tapos pagdating po dito sa taas, kailangan natin ng guide, yung suklay, para hindi ma-ukab. Ukab sa Tagalog. Sa Bicol naman, panit. Ayan, ganito lang po ang paghagod. Okay lang po na dahan-dahan. Ang importante po, hindi masira yung buhok ng ginugupitan natin. Ayan. Tapos dito na po tayo sa kabila. Kung anong ginawa ko po dito, ganun din po ang gagawin nyo dito sa bandang likod. Para hindi po kayo maguluhan. Ayan. Tapos na tayo dito sa bandang right side. Dito naman po tayo sa bandang likod na left side. Kung anong ginawa ko po dito sa kabila, yun din po ang ginagawa ko dito sa kabila para hindi po kayo malito. Same lang din po yung hagod pataas, saka medyo nakaangat po yung razor pataas para hindi po mahukab yung banda dito sa taas. Ayan. Kung gusto mo po pala matuto maggamit ng razor, kailangan pag-aralan mo po ito yung 0, 0, 1, 2, 3. Kailangan magamay nyo muna to para matutunan yung i-adjust. Katulad nito po sa bandang baba, kailangan 0 dito. Tapos, medyo i-adjust mo pagdating dito sa medyo taas, sa middle. Pagdating po dito sa high, sa taas, kailangan medyo i-ganon natin para hindi maukab. So, kailangan natin ng guide, ng suklay, pagdating dito sa taas kasi kailangan makuha. Kasi pag ginanon mo siya, hindi siya makukuha lahat. Kaya kailangan ng alalay ng suklay. Ayan. Kung anong ginawa ko sa kabila, ganun din ang ginawa ko po dito sa
left side. So, papunta na tayo sa taas. Make sure po pala na kung gagamitin nyo itong dalawa pagdating dito sa taas, kailangan nakaalalay lang yung suklay sa regisor. Para hindi po kayo manginig, kailangan itukod nyo po to. Ayan. Kumpara sa ganito. Kaya kailangan yung ganito. Kumbaga, alalay yung po yung daliri. Pero pag medyo sanay ka na magupit, kahit wala ka ng alalay, kaya mo na yon. Pero kung nag-aaral ka pa lang, kailangan mo ng alalay. Ganito. Ayan. Saka itong suklay, pag niregisor po kasi yung buhok, kailangan ibaba mo kaagad yan para malinis. Para makita natin yung sunod na ahagulin ng clipper o razor. Ayan. So, papunta na tayo sa malapit na katapusan. Kailangan lang natin i-double check yung mga gilid niya para pulido yung gawa. Ayan. Uulitin lang po natin yung mga gilid para make sure po na walang titirang mga buhok-buhok, yung balahibong pusa. Ang iniisip ko po pala, bakit tinawag tong balahibong pusa? Ano masayo mo, kagawad? Bakit tinawag tong balahibong pusa? Balahibong pusa. Ayun. Tapos na natin yung magkabilang side. Pupunta naman po tayo sa taas. So, gagamitan natin ng gunting. Mano-mano. Kailangan po pala, bago ka matuto mag-razor, matutunan nyo muna gamitin yung gunting. Para sa pagpantay ng mga taas-taas. Tulad po nito. Ayan. Sa paggamit po nito, kailangan alalay pa rin tong suklay. Ganito. Hindi siya maiiwanan, hindi po ganon. Naiiwanan yung suklay. So, kailangan sabay sila para hindi maukab yung buhok. Ayan. Yung mga nakapasok lang na sobra-sobra ang gugupitin mo. Ayan. Kahit dahan-dahan, basta make sure na magugupit mo lahat yung mga pumasok dito sa suklay. Pumasok dito. Ayan. Yun. Yun po ang kahalagahan ng suklay. Lagi siyang alalay sa gunting para hindi nasisira yung buhok ng client. Ayan. So, dito na tayo sa bandang likod. Kung anong ginawa ko dito na pagunting, nagamit ng suklay sa kagunting, ganun din po ang gagawin ko dito sa likuran. Alalay pa rin yung suklay sa gunting. Ayan. Dito naman tayo sa left side. Ang kagandahan po dito, pag marunong ka gumamit ng suklay at gunting, kahit medyo madilim, makukuha mo pa rin yung tamang sukat or tamang haba ng buhok para hindi masira yung ginugupitan mo. Hindi masira yung buhok ng ginugupitan mo. Ayan. Kahit medyo madilim, kasi kontrolado ko na yung
ang tawag ito, yung haba o yung form ng buhok. Ayan. Same lang din po. Yung pumapasok lang na buhok sa suklay, yun yung po ang ginugupit ko para hindi masira. Tapos, after natin to dito sa magkabilang side, tatanungin natin si client kung babawasan pa dito sa taas. Babawasan pa. Konti lang. Pa. Konti. Ayun. Ganun lang po kasimple yung pagugupit. Para sa akin kasi, simple na to kasi medyo may alam na ako. Pero hindi pa naman po ako ganun kagaling. Yun, kung ano po ang natutunan ko, yun lang po ang binabahagi ko po sa inyo para kung gusto mo po talagang matuto magupit, nakatulong po ako sa iyo. Kumbaga, binabahagi ko lang yung aking kaalaman na natutunan sa iba. Ayun. Tapos, after natin to gupitan ng gunting sa kasuklay, kailangan natin siyang pasadahan ito. Ito po, ang gamit nito parang suklay. Parang guide sa razor. Meron po siyang number 1, meron po siyang number 2, tsaka number 3. Pag number 1 po, medyo ibababa mo yung pagkadikit ng gunting sa daliri mo. So, ganito. Number 1. Ayan. Pag number 2 naman po, medyo iangat mo ng konti, tapos lalagay mo yung dulo ng gunting sa daliri. Yan, ganyan. So, dito kasi manipis, kailangan ilagay ko sa number 1. Yan. Dahan-dahan lang po. Kasi hindi naman po nakukuha sa pamabilisan yan. Lalo na kung nag-aaral ka pa lang mag-gupit. Ayan. Tapos, i-double check natin. Ganito. Yung mga sobra-sobra. Para medyo pulido yung pagkakagupit. Kahit dahan-dahan lang, basta sigurado pong okay yung pagkakagupit. So, ayan. Natapos na natin yung magkabilang side, kailangan natin siyang linisan. Ganito po. Kung wala po kayong ganito or wala pa po kayong pambili, kahit yung toothbrush po na hindi nyo pa ginagamit, pwede yung gamitin para pagtanggal ng buhok. Para hindi makati sa client na ginugupitan natin. Siya nga po pala, sa susunod na video ko, sa mga followers ko at viewers, sa susunod na video ko po, ituturo ko naman po ang massage tutorial sa mga buntis. Ayan, tanggalan natin yung buhok. Sabi ni client, magbabawas daw tayo dito sa taas. So, magbabawas tayo ng konti. Mag-start tayo dito sa kabilang side. Konti lang, kagawad yung babawas natin. Konti lang. Konti na. Lalagyan ba natin ng design dito or hindi na? Hindi na. Hindi na. Ayan. Tapos, pagdating naman po dito sa taas, kailangan dahan-dahan lang tayo or konting-konti lang yung pagbabawas natin dito sa taas para hindi masobrahan yung pagbabawas natin sa taas. So, mag-start po tayo dito sa kabilang side kung nandito po tayo sa kabilang side. So, dito tayo mag-start sa kabilang side. Ganito lang po. Sundan nyo lang po ng maigi para maintindihan nyo po yung pasunod-sunod. Kahit dahan-dahan lang, basta sigurado. Ayan.
tapos na tayo dito, iaabante natin ng konti dito. Tapos, yung naputol ko dito sa una, yun po ang gagawin nating guide sa mga puputulin natin dito. Para pantay-pantay. Ayan. So, mayroon na tayong guide. Yun. Siya nga po pala, pagka makapal yung buhok ng client, kailangan natin gamitan ng cleaning scissor. Cleaning scissor dito. Ayun. So, andito tayo sa kabundukan, wala po tayong cleaning scissor, wala po tayo sa barbershop. Kaya, pag samantala, ito muna po ang gagamitin natin na gunting. Kasi naiwan yung cleaning scissor. Yes, malapit na tayo matapos. Siyempre, ginupitan natin, may mga matitira pa yan na konti-konti. Kailangan natin siyang tanggalin para sure. Ito po. Ito na po yung sinasabi ko na guide ng daliri. Kailangan ipatong natin yung gunting sa daliri. Tapos mga sukat niya nasa 3. Tapos, ganito. Kahit dahan-dahan lang. Yan. Kung makikita nyo po, yung mga sumusobra lang yon tinatanggal ko. Ayan. O, tingnan nyo po, parang pantay na siya. So, dito naman po tayo sa bandang gitna. Okay? Okay lang yung bandang gitna. Dito naman po tayo sa kabilang side. Ang tinatanggal ko lang po na buhok, konti lang. Alalay lang po. Tapos po pala, pagdating dito sa unahan, dahan-dahan o kunting-kunti lang ang babawas natin. Kasi sa part ng front, medyo masilan po dito. Kung nakagupit ka po ng konti dito, yung buhok dito sa unahan, biglang umaangat yan. So parang kahit konti ang binawas mo dyan, parang ang laki. Parang ang haba ng binawas. Kaya, make sure po na dahan-dahan lang yan sa pagugupit dito sa unahan. Ayan. Yes, malapit na tayo matapos. Yes. After natin nito, tanggalin yung mga sobra-sobra, pupunta naman po tayo sa pag-aahit, pag-blend. Kailangan natin puliduhin para happy si kagawad. Ayan.
Tapos na natin yung magkabilang taas. Konti lang yung binawas natin dito sa taas. Tatanungin natin si Kagawad kung dadagdagan natin or okay na sa kanya yung tinanggal nating haba. Okay na po ba yun, Kagawad? Okay na po. Yun. Okay na daw. Ngayon, okay na sa gilid, okay na sa taas, kailangan natin siyang i-brush kasi may mga buhok na nalaglag dyan. Kaya kailangan natin siya ng linisan nito. Ayan. Unahin natin dito sa front kasi medyo makati yung buhok kapag tumama sa mukha. Yes. Pagpasensyahan nyo na kung medyo kulang-kulang yung gamit natin kasi nasa bundok tayo ngayon. Wala sa kajams. Wala tayo sa Kajams Barbershop. Barbershop. Oh. Ngayon, ito po yung sinasabi ko. Bago nyo po buksan yung blade, kailangan nakasarado siya bago nyo siya putulin para hindi kayo masugatan. So, ayan, putol na po yung blade. Kailangan natin ilagay dito sa handle. Ayun. Ngayon naman, mag-start na tayo mag-ahit. Kailangan mo natin linisan yung paligid. Yes. So, mag-start na tayo mag-ahit. Kailangan natin siyang basain para malambot yung mga buhok para pag pinutol. Hindi masugatan si client at hindi maganit. Kailangan natin siyang basain ng konti lang. Yung sakto lang para lumambot yung buhok. O, start na tayo. Sa pag-ahit po pala, dahan-dahan lang din. Ganito. Ididiin nyo po yung nabaha ng konti, tapos ihilahin ng konti. Ganito. Ayan. So, ang gusto po ni Kagawad, clean cut. So, ibibigay natin sa kanya yung clean cut na gupit. Yung mga gusto matuto ng clean cut, mga pang estudyanteng gupit, make sure po na panoorin nyo po umpisa hanggang matapos. Oh yes, tapos na tayo sa right side. Dito na po tayo sa left side. Okay? Tapos na tayo sa pag-aahit. Pero, kailangan natin i-double check para sigurado po na matatanggal yung mga natitirang pa isa-isang buhok. So, gagamitin natin itong maliit na resort para siguradong malinis. Ayun, bumigay na. So, no choice. Ito na lang gagamitin natin. Ilalagay natin sa 0. Salamat.
Yes! Sa mga tatay na medyo nahihirapan humanap ng pampagupit ng mga anak nyo po, kung gusto niyo pong matutunan ng mga ganitong simpleng gupit at pang estudyante, pag-aralan nyo na lang po. Para hindi po kayo pumunta ng syudad para magpagupit sa inyong mga anak. Yun. So, ang linis na. Then, okay ba? Okay? Tapos, linisan ulit natin. Kasi may mga maliliit na buhok na nalaglag. Hagdan ha? Sabi na. Tapos na? Tapos na? Hindi pa. So, after nito, dinodouble check ko po kung may mga natira pang mga 1, 2, 3 na mga buhok para naman maganda tignan. Sabi na. Sabi mo na. Sabi mo na. Yes. Ika na, sabihan mo na mo. Ay, dito makasalog dito sa sakro. Hindi na. Good kayo, salmin. Ito lang sa mga na eh. Yun. Napakalinis na. Yes. Sana umabot po kayo hanggang sa part na to para naman natutunan nyo kung paano yung step by step ng paggupit ng clean cut. Pagpasensyahan nyo na din po kung medyo putol-putol po yung pagsasalita ko dahil medyo mahirap magsalita pag walang script. So, baguhan pa lang po tayo nagbi-video, so parang hindi pa tayo masyadong sanay sa camera, kaya medyo napuputol-putol pa yung pag-explain. Sana may natutunan po kayo sa munting video na to. Palagi po kayo mag-iingat. God bless po.